Ngayong unang linggo ng taon, ginugunita natin ang National Time Consciousness Week. Parang daw ito para maiwaksina ang nakagawiang Filipino time o yung pagiging laging late na mga Pinoy. May report si Steve Dailisa. Time is gold. Gasgas man pero isinasabuhay daw ng rider na si Dawi Macyan. Pagpasok pa lang sa trabaho, di na uubrang mahuli, lalo't kahit minuto lang, kalpas na sa sweldo. Pag nag-in ka, late ka na 1 minuto, automatic 30 minutes yun. At para di late, ang relo niya nakasynchronize sa oras ng opisina at ng o-order. Sa bawat segundo kasing mahuhuli sa delivery, tiyak may customer na hindi happy. Madali naman daw sanang sundin pero ibang usapan pag traffic na ang hadlang. Kahit motor, di makasingit o kaya tao, di makapaglakad sa kalsada eh. Sa sobrang gitgitan ng traffic, bumper to bumper. Pag na-late kami, may complaint sa customer yon. So kami napapagalitan ng customer. Pag sinabing Filipino time, laging atrasado o huli. Ang negatibong imaheng ito ang nais burahin sa kaisipan ng mga Pilipino, lalo't refleksyon ito kung paano natin nais umasenso. Kaya nga tuwing unang linggo ng Enero, ginugunita ang National Time Consciousness Week. One time, isang oras para sa lahat ng one. Isa nga ba ang oras ni Juan? Okay ma'am, ang Philippine Standard Time 5 o'clock. 5 o'clock. Sa inyo? Okay. Opo, 5 o'clock po, ma, sir. Sa relo nyo po? Ay, hindi po pantay, sir, kasi ito, pang late po. Para pag pumasok yung anak ko, alam ko yung oras. If I have an appointment, I see to it na I come on time kasi I don't want people to wait. Anong dahilan? Bakit nalilate? Dahil di po maaga nagigising, di na, nakakalimutan mag-alarm. Sa ilalim ng Philippine Standard Time Act of 2013, iisang oras lang ang susundin ng lahat ng Pilipino kaya di uubra ang katwirang di tugma ang mga relo. Dito sa Pag-asa Planetarium matatagpuan ang state-of-the-art session clock na nagdidikta ng Philippine Standard Time o PHST. Hulyo nung nakarang taon nabili ang orasang ito na nagkakahalaga ng 50 million pesos para masigurong akma ang oras natin sa oras na sinusunod ng buong mundo. Kung ano ginagamit nila ng Japan, ng Amerika, ng Russia o anumang mga bansa na mayayaman, ang Pilipinas ay meron din ngayon. Dapat siguro ay yakapin na ng mga Pilipino na gumamit talaga silang tamang oras para naman mairespeto nila yung value, the time of the others. Ang PHST mula sa session clock makikita rin sa website ng Pag-asa na siya namang sinusunod ng mga TV at radio station. Wala raw rason para di sundin, lalo't pagmumultahin ng 30 hanggang 50,000 pesos o kanselasyon ng network franchise to operate ang parusa sa lalabag. Kaya nga kahit sa mga tanggapan ng gobyerno, mahigpit ang pagsunod sa PHST. Pero napansin namin sa Pag-asa, dito ang PHST sa oras ng biometrics clock nila. Dapat buksan, i-adjust. Kasi iba ang accuracy ng bandiklak eh. Aminado ang Pag-asa, malaki pa ang tatrabahuhin para maging time conscious ang mga Pinoy. Bukod kasi sa airport, ang mga jeepney, bus o tren natin, walang nakatakdang schedule na sinusunod, di gaya sa ibang bansa, kaya tiyempuhan ng pagsakay. Dagdagan mo pa ng traffic, kaya't nariyang may nalilate. Sabihin natin na tama oras natin, hindi ka makakarating sa tamang oras dahil nga sa traffic. Kung may babalik ko lang ang ikot ng mundo, sabi ng kanta, ang kaso, ang oras, tuloy ang takbo, walang balikan, hindi maghihintay, pero pwedeng sundin at sabayan. Steve Dailisan, GMA News.